Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. They told us what you need to do to actually be able to cut those trees is for you to have a certificate of tree ownership. It's not a permit to cut, but that is certificate of tree plantation ownership. Managlahi ang pamahayag sa DNR ug sa developer. Atubangan sa pagkabisto sa naupaw nga kalasangan sa kalunasan sa dakbayan sa Subo, ni-insister ang developer nga legal ang ilang pagpamutol sa mga punuan sa kahoy. Apan sa pikas nga bahin ni sukwahi ang Department of Environment and Natural Resources nga way permiso nga giluwatan sa pagpamutol sa 151 kapunuan. Unsabay sangputanan ning maong kontrobersiya. Makapadayon ba ang developer sa pagtukod ng mga Pinoy-anan sa bukiran sa kalunasan? O kapugngan ang ilang trabaho sa DNR kabahin sa silot nga ipahamtang sa ilang kalapasan? Kiniguban pa mga pangutana, karong butaga atong pangitaan og tubag. Ang tubag sa iyong pangutana, ukyon ugoy koyon natong napakabana. Sa nilabayng duha ka Sabado atong gisubay ang kontrobersyal nga pagtukod sa subdivision sa Bukirang Barangay sa Kalunasan, dakbayan sa Subo. Diin kapin 150 kapunuan sa kahoy ang gipamutol ug nakapaupaw ni bahina sa bukid. Base sa pagsusi sa Department of Environment and Natural Resources, way permiso ang developer sa pagpamutol sa mga kahoy. Ang developer sa ilang bahin ni insister, doon na sila Certificate of Tree Plantation Ownership. Naigo nang muhatag nila pagtugot pagpamutol sa mga punuan. Apan giklaro sa DNR, lahi ang COTP sa tree cutting permit nga kinalang luwatan sa DNR sa pagpamutol sa mga kahoy. Og ang permiso kinalang magikan sa buhatan sa DNR Secretary nga si Ramon Pahe. Gawas ini, napamatud-an sab sa DNR nga duna pa'y ubang kalapasan ang developer sa Deca Homes sa ilang Environmental Compliance Certificate. Tungod nining napamatud ang kalapasan, gipatawag sa Environmental Management Bureau, EMB, ang buhatan sa DNR nga nagluwat sa ACC, ang developer sa Deca Homes Subdivision. Sa katapusan, nagkaabot na karong simanaha ang kadaguan sa Environmental Management Bureau, EMB, sa Department of Environment and Natural Resources ug ang mga representante sa developer sa Deca Homes Subdivision. Unsabay nakabot sa ilang gipahigayong technical conference. Atong paminawon kining report ni Aisa Layagi. Niadtong Lunes sa hapon nag-abot dinhi sa EMB Conference Room ang kadagkuan sa Environmental Management Bureau ug mga representante sa 8990 Holdings Incorporated nga maoy tag-iya sa Deca Homes, kini alang sa usa ka technical conference nga gipatawag sa EMB. Pagklaro kabahin sa ilang proyekto ug aron mapahibaw sila sa mga kalapasan nga ilang nabuhat. Klaro magagayo nga. Mato di DNR Director Isabelo Montejo na pamatudan natul sa conference nga may upat ka mga violations silang nadiskubrehan sa gipahigayong inspeksyon sa housing project. Naguna ini ang kapakyas sa Deca Homes pag-establisar og usa ka nursery nga maoy gamiton alang sa mga seedlings nga itanom. Ikaduha ang kapakyas pagkuha og earth bolling permit alang sa mga kahoy nga buot nilang tangtangon sa luna. Ikatulo, ang wa nila pagsumeter sa ilang updated nga categorization based plan sa dapit. Ug ikaupat, ang kapakyas nila pag-submit sa compliance monitoring report. The ECC is not a permit. ECC is just a condition. That's why usa sa condition gani pa-submiton siya katong categorization sa rest sa area. Meaning, they are supposed to come up with plan, categorized plan for how they are going to minimize yung risk sa area in such a way nga og mahimo na ni subdivision na mamuyo diha dili na sila delikado sa mga tao, no? Kay ang di man nila ma-blame ang environmental compliance certificate because environmental compliance certificate is not a permit, but this is just a guide na mga conditions nga nakaset dito parang ma-mitigate whatever negative impact to the environment sa project nga ilang paghihimuon dito. Ang tubag sa iyong pangutana, tukyon ugoy koyon natong napakabana. Ang tubag, tubag! Karong napamatud-ana
ang di lang usa, di lang duha, kundi upat gyud kakalapasan sa developer sa Deca Homes Subdivision. Unsa bay tukma nga mga silot nga ikapahamtang sa Department of Environment and Natural Resources batok nila. Ani ang ikaduhang bahin sa report ni Aisa Layagi. Kung ang Environmental Compliance Certificate mao'y basihan, kinahanglang mobayad og 50,000 pesos nga penalty sa matag violation ang developer. Buot pasabot, 200,000 pesos ang kinahanglang bayran sa 8990 Holdings Incorporated ngadto sa DNR. Apan nauyunan atol sa conference nga paubsan ngadto sa 80,000 pesos ang multa, paghatag og konsiderasyon sa Deca Homes sa ilang pagtambong sa conference. Ubos ni sa kondisyon nga bayran nila ang penalty sa di pa ang Marso 10. Kung mapakya sila ini, 200,000 pesos gyud ang ilang bayran nga multa. Nadesisyonan sab atol sa conference nga isuspenso una ang pagpatrabaho sa housing project sa kalunasan hangtod nga makumply nila ang mga nalapas nga lagda sa ECC. Gawas ini, gimanduan sab sila sa pagtanom og 50 ngadto sa usa ka gatos ka punuan sa kahoy nga ihulip sa matag usa ka punuan sa kahoy nga ilanang naputol. Buot pasabot, 7,550 ngadto sa 15,100 ka mga punuan sa kahoy ang ilang itanom, isip hulip sa 151 ka mga punuan sa Jimelina, mangga, nangka, mahogani ug kay mito nga una na nilang gipamutol. Part na silang kwan, that's the reason why nagpa-establish tag nursery, because as much possible, dapat whatever trees that is being cut, it should be replanted, it should be replaced. No? In every trees that is being cut, supposedly, kung cutting permit pag itong atong kwan, they are supposed to replace 50 trees or 50 or 100 trees per trees that is being cut there. They should plant it, no? In order to replenish what have been lost in terms of the vegetation. Gikinahanglan sab nga makapakita ang Deca Homes og categorized risk plan, pagsiguro nga luwas ang dapit alang sa maong proyekto. Ilabi na nga naila ang barangay Kalunasan nga peligro sa landslide. Giklaro sab sa DNR nga ang ilang pag-issue og Environmental Compliance Certificate wa magpasabot nga ilang gitugutan ang Deca Homes pag-convert sa plantation ngadto sa usa ka subdivision. Gani, wa sab sila masayod nga usa ka subdivision di ay ang ilang planong tukuron sa dapit. I-capitalize ni Kuros nila is they have issued already the katong certificate of tree plantation ownership, which ang tree plantation ownership mo holds lang gud ni siya kung ang area will not be converted from the use, as I said, from a plantation to another use. In this particular case, ang naitabuan ni kay puhuon man gid ang plantation dayon ihimuon og subdivision, so therefore si TPO will not be applicable in this time. So there is a need for the proponent to apply for cutting permit or ibuling permit for those trees nga pwede pa natong earth ball para maluwas na to ang plantation, no? Giangkon hinuon sa 8990 Holdings Incorporated ang developer sa Deca Homes nga naglibog sila kung asa sa duha ka buhatan ng ilang sundon, ang Senroba o ang DNR. Tungod kay alang nila, nisunod man lang sila sa clearance nga gihatag kanila sa duha ka buhatan. There are now two conflicting agencies that are telling us, di ba, na pwede niya, dili pwede. So, number one, I would like to make it clear that we have no intention of violating the law. We just actually depended on advice of Senro. Okay. Mauto nga, niputol na eh. But if really, if the issue is they insist that we need a permit, then we are very open to securing the permit. Apan matod sa DNR, walay angay ikalibog tungod kay tataw man ang mga kondisyon ngadto sa ilang gi-issue nga Environmental Compliance Certificate. If that is the case, then this should refer to the Environmental Compliance Certificate, which one of the conditionalities is they are required to get cutting permit. So wala man sila makakuha og cutting permit, then namutol na sila dayon, no? So it's di man siguro maglibog kay it is being kaning specifically mentioned on the Environmental Compliance Certificate issued to them nga dapat naagi sila cutting permit or bowling permit, it's in case kanang kahoy kinahanglang earth ball na to. Kay di magutan ng kahoy pod ay sa earth ball na to. Kay kung dagko na kayo, di naman sad ang degree of survival low naman kayo kung pananglitan dagko na kayong kahoy nga tong earth ball.
Sa katapusan, hapsay nga napasabot ang Dekahome sa ilang mga kalapasan ug gani nisaad sila nga kurihian ang ilang mga kalapasan. I-pass man to nila. And I would assume that they actually knew that we would develop it into a subdivision because they passed by man po sa DNR ang among application for an ECC. Di ba? Okay. So kung naamang kay miscommunication, they were not able to tell us that we needed a permit, and we will gladly comply. Sa among pagbisita sa dapit gahapon, wa nay mga gwardya nga nag-atang sa entrada sa gidevelop pa lang nga luna. Apan may mga trabahante gihapon nga nanghawan sa dapit. Apan among nasayran nga mag-usa ka buwan na sab UDI nga naundang ang trabaho dinhi. Clearing operation na lang ang ilang gipahigayon. Karon sir, mga trabahante diri asa man? Wala ma'am. Kontraktor sa sila manggot. Lako sila po laing man ba? Hindi pa. Pabalhin na lang. Sa mga tiwasa. Daw nakulban sa kaldero ang mga trabahante dinhi sama ni Noy Jose. Gawas nga usa ka buwan na nga wa matulin ang ilang trabaho dinhi, samot na karon nga gisuspenso pagyud sa DNR ang bisan unsang mga kalihukan sa housing project. Giangko ni Noy Jose nabalaka na siya alang sa iyang pamilya. Problema kay nga buhi niya to after trabaho sa ni. So sayang may untang mabalik. Okay ni magkasabot sila padayon yun eh. Kung nga mga trabahante sa housing project nabalaka nga basin mawad-an sila og panginabuhian, ang mga residente sa dapit nabalaka sa kaluwas sa ilang pamilya. Karong upaw na ang kabukiran. Mukusog ang uwan ma'am, mubaha pero dili gid kayo nga grabe kadako. Sektor dali ra sad mapawong ana mo hinay ba. Murag gitag balaka gamay okay. Pero upam sad makasinati nga karon nga naputulan na niya niwan og kusog. Upam sad makakita. Nakaabot na sab sa barangay Kalunasan ang balita mahitungod sa isyu sa kalit nga pagpamutol og kahoy sa developer sa Decahomes. Matod sa tigpamaba sa barangay Kalunasan Mark Dumabok nga makikita sila sa developer sa Decahomes aron i-review ang gi-issue nga clearance certificate. Giklaro sa barangay nga kung di matuman sa developer ang mga lagda sa ECC sa DNR, ilang i-revoke ang permit sa Decahomes. Na mga certain conditions dito, no. Number 1 is pananglitan kung ang development naka-violate sa mga environmental laws. Well, na-right revoke sa permit ang barangay. Number 2 is kung ang development dito nakaapekto sa mga silingan nga mga sitio, especially ang kanang sapa, no? Kay adto man pag public hearing namo ni air out gyud ang mga tao didto nga katong nasa kilid sa sapa nga pananglitan kung ang inyuhang sewerage iagi ninyo sa sapa nya kasagaran sa mga tao didto kilid sa sapa adto man mag kanang laba og at the same time murag ang uban gani diha adto mag-inom no magkuan sa inom butang gidamo dito sa permit conscious mi nga ang mga tao nga naa sa sapa nga manglaba or mag-inom dili maapektuhan ang tubig sa sapa especially kung mudaghan na ang mga tao diha sa Decahomes no mo stand mi sa unsa nga mga provisions nga mong gibutang dito. If ever mo stop ang DNR, no, mohatag og kanang cease and desist order sa ilahang development, well, mo sunod mi, pero as of this moment, ang barangay, wala pa masad kadawat, no, sa documents no sa gikan sa DNR. May kapin usa ka gatos ka mga residente ang nagpuyo kilid sa sapa diin tukuron ang Our Lady of Guadalupe Decahomes. Ang maong mga residente mao'y posibleng unang maapektuhan sa proyekto. Sunod simana usa ka General Assembly ang ipahigayon. Gihangyo sa barangay nga motambong ang tanan aron ilang mapadayag ang ilang concerns. Dinhi lang sa Sugbo, kapin 20 ka Decahomes na ang natukod. Kini ang unang higayon nga gitawag ang ilang atensyon tungod sa ilang mga kalapasan nga may labot sa pagpanalipod sa kalikupan. Giauhag sa DNR ang ubang mga housing developers nga mopahibaw sa ilang buhatan ug sa sentro kabahin sa ilang mga proyekto aron nga magiyahan sila sa mga saktong pamaagi, ilabi na kung may mga punuan sa kahoy nga maligsan. Ang himuon nila is whatever their plan, they should let us inform or the senators be informed. Dili ba nga
Ang senros ingnon lang nga magputol mi kahoy is state what is the purpose, no? Or whether you convert, dili lang necessarily nga putol lang yung kahoy, but if there is a need for you to have land conversion, pananglitan agricultural or plantation, imong i-convert into residential or subdivision, dapat i-state nila parang at least matagaan sila eksakto nga procedure kung sa ilang himuon. Because whenever they cut trees for subdivision, di maginamahimo nga it's yuhan lang ng CTPO or Certificate of Tree Plantation Ownership. It should be a cutting permit and a bulling permit for those trees nga pwede pa natong ma-earthball. Panghinaot sa DNR nga unta kini magsilbing leksyon og sumbanan ngadto sa mga housing developers dinhi sa Sugbo nga sa kanunay mutuman sa mga lagda sa Department of Environment and Natural Resources sama sa pagsunod sa mga kondisyon nga nakalatid sa Environmental Compliance Certificate aron nga hapsay ang dagan sa ilang proyekto. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Ang tubag sa inyong pangutana, ukoy-koyon na itong napakabana. Tubag! Pagmulta og 200,000 pesos og pagpananom og 15,000 kabag umpunuan sa kahoy. Igo na ba ni nga silot sa kalapasan sa developer sa Deca Home Subdivision? Doon narabay pakapin nga baratilyo. Kung makabayad ang developer, wa pa'y Marso 10 o Martes sunod simana, muhiyos ang ilang multa nga doon lang sa 80,000 pesos. Hinaot way samang baratilyo nga itanyag sa gidikanon sa mga kahoy nga kinahanglang ilang itanom. Lisod tuuhan nga makatapak ni sa kadaot nga ilang namugna sa kinaiyahan. Mas lisod kumbensihon ang publiko nga makapatagam ni sa ubang developers ug mga tigpasiugdag proyekto nga makahimog samang panamastamas sa kinaiyahan. Hinaot ang DNR, hapit na mangyod ang Semana Santa, mamalandong. Nga ang ilang tinuuray nga gimbuhaton mao ang pagpanalipod sa kinaiyahan, dili ang pag-ulog-ulog sa mga negosyante. Sunod semana sa Tubag, atong tukion ang Kasambahaylo. Kumusta na ang pagpatuman sa balaod dinhi sa Sugbo ug Central Visayas? May tubag na ba ang Department of Labor and Employment sa problema sa mga katabang sa panimay nga nagpapadlong sa ilang mga amo o kaha sa mga employer nga kusog mga buso sa ilang mga katabang? Ug ato sang susihon kining viral video sa mga kasambahay o mga katabang nga nakuha ang niabuso sa ilang giatiman nga mga bata. Unsa may tan-aw sa mga eksperto ini? Kining tanan atong pangitaan og Tubag. Nasita karon daghan kayong pangutana, mga tubag kinahanglan gikan sa dumala. Kung ano ni o ano na nahitabo man na, korupsyon ug badlungon bisan asa nakalata. Ang tubag sa inyong pangutana, ukoy-koyon na itong napakabana. Ang tubag sa inyong pangutana, pangita ang solusyon.